Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid, mga kapamilya. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis at ito ay paganda ng paganda ang istorya. Pero bago natin pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa isang kalahating sanlinggo na nagdaan na kami po inyong pinatnubayan, kinabayan, pinaingatan sa inyong mga banal na anghel. Humihingi din po kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabing ito ay kaming tutulog sa inyong paanan upang humingi ng katalinuhan, karunungan at pangunawa sa aming babasahin ngayong gabi at sana po ay samahan din kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay pagpapatuloy na natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Simulan na po natin ang nasa Genesis 34:1 hanggang 31. At lumabas si Dina na anak ni Leah na ipanganak nito kay Jacob upang tingnan ang mga anak na babae ng lupaing yaon. At siya'y nakita ni Sishem, anak ni Hamor na Haveyo, na prinsipe sa lupain at siya'y kinuha at sumiping sa kanya at siya'y pinangayupapa. At inilakip niya ang kanyang kaluluwa kay Dina na anak ni Jacob at kanyang sininta ang dalaga at nakiusap ng kalugod-lugod sa dalaga. At si Sishem ay nagsalita sa kanyang ama kay Hamor na sinabi, ipakamit mo sa akin ang iyong dalagang ito na maging asawa ko. Ibig sabihin ng liligaw at namamanhikan. Nabalitaan nga ni Jacob na dinahas ang kanyang anak na si Dina at ang kanyang mga anak ay nasa kasamahan ng mga hayop niya sa parang at tumahimik si Jacob hanggang sila'y dumating. At inilabas ni Hamor na ama ni Sishem si Jacob upang makiusap sa kanya. At ang mga anak ni Jacob ay nagsiuwi mula sa parang ng kanilang mga nababalitaan at nangadamdam ang mga anak na lalaki at nagningas ang kanilang galit sapagkat gumagawa ang mga kaululan sa Israel na sinisipingan ng mga anak ni Jacob, bagay na di karapat dapat gawin. At nakiusap si Hamor sa kanila na sinabi, ang kaluluwa ni Sishem na aking anak ay sumasa iyong anak. Pinamamanhik ko sa iyo na ipagkaloob ninyo sa kanya na maging asawa niya at magsipangasawa kayo sa amin. Ibigay ninyo sa amin ang inyong mga anak na babae at bibigyan namin sa inyo ang aming mga anak na babae at tatahan kayong kasama namin at sa lupain ay sasaharap nyo. Tumahan kayo at mangalakal kayo riyan at magkaroon kayo ng mga pag-aari riyan. At sinabi ni Sishem sa ama ni Dina at sa mga kapatid niya, makasundo nawa ako ng biyaya ng inyong mga mata at sabihin ninyo sa akin ay aking ibibigay. At hingin ninyo sa akin ang walang bilang na bigay kaya at kaloob at aking ibibigay ayon sa sasabihin ninyo sa akin. Ipagkaloob lamang ninyo sa akin ang dalaga na maging asawa ko. At nagsisagot na may pagdaraya ang mga anak ni Jacob kay Sishem at kay Hamor na kanyang ama. At sila'y nagsalitaan sapagkat kanilang dinahas si Dina na kanilang kapatid. At sinabi niya sa kanila, hindi namin magagawa ito na ibigay ang aming kapatid na sa isang hindi tuli sapagkat isang kasiraan ng puri namin. Sa gayong paraan, lamang papayag kami sa inyo kung kayo'y magiging gaya namin na magpatuli ang lahat ng mga lalaki sa inyo. Ay ibibigay nga namin sa inyo ang aming mga anak at na babae at makikisama kami sa inyong mga anak na babae at tatahan kami sa inyo
at kayo'y magiging isa lamang bayan. Datapwat kung ayaw ninyo kaming pakinggan na kayo'y magpatuli, ay dadalhin nga namin ang aming mga anak na babae at kami yayaon. At ang kanilang mga salita ay kinalugdan ni Hamor at ni Sisem na mga anak ni Hamor. At hindi iniliban ng binata ang pagsasagawa niyaon, sapagat nalugod siya sa anak na babae ni Jacob. At siya ang pinarangalang higit sa buong sambahayan ng kanyang ama. At si Hamor at si Sisem at ang kanyang mga anak ay magpasapinto ang bayan na kanilang bayan, at sila'y nakiusap sa mga tao at sa kanilang bayan na sinasabi, ang mga taong ito ay tahimik sa atin, kaya't magsitahan sila sa lupain na nangangalakal sila riyan, sapagkat darito ang lupain na may mabilis na kaluwangan sa kanila, tayo'y makisama sa kanilang mga anak na babae at ating ibibigay sa kanila ang ating mga anak. Sa ganito lamang paraan, papayagan tayo ng mga taong yaan sa pagtahan sa atin, na maging isa lamang bayan kung patuli ang lahat ng mga lalaki sa atin na gaya naman nila na mga tuli. Di ba magiging atin ang kanilang mga baka at ang kanilang mga pag-aari at ang lahat nilang hayop, atin lamang silang payagan at tatahan sa atin. At pinakinggan ni Hamor at ni Sisem na ang kanyang mga anak at ang lahat ng lumabas sa pintuan ng kanyang bayan, at ang lahat ng lalaki ay nagpatuli. Ang lahat ng lumabas sa pintuan ng kanyang bayan. Kita nyo? Dahil sa impluwensya ng Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, ang isang bayan ay nagpatuli, halos sabay-sabay. At nangyari ng ikatlong araw, nang sila'y nangaksaktan na ang dalawang mga anak ni Jacob, si Simeon at si Levi, at mga kapatid ni Dina, na kumuha ang bawat isa ng kanyang tabak, at sila'y lihim na pumasok sa bayan, at kanilang pinatay ang lahat ng mga lalaki. Naging traidor pala sila. At kanilang pinatay si Hamor at si Sisem na kaniyang anak sa talim ng tabak, at kanilang kinuha si Dina sa bahay ni Sisem at sila'y nagsialis. Kasi po nabalitaan itong magkakapatid Dina na kunwari nagbabait-baitan lang tong si Hamor at si Sisem. Yung pala ay dinahas nila si Dina. At mayroon silang ibang balak. Nagsiparoon ang mga anak ni Jacob sa mga patay at kanilang sinamsam ang bayan, sapagkat kanilang dinahas ang kapatid nila. Kinuha nila ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang kanilang mga asno at ang nasa bayan at ang nasa parang at ang kanilang buong yaman at ang lahat ng kanilang mga anak at mga asawa ay dinala nilang bihag at samsam sa makatuwid bagay lahat ng nasa bahay. At sinabi ni Jacob kay Simeon at Levi, ako'y iyong pinagabag na pinapaging mapagtanim ninyo ako sa mga tumatahan sa lupain ng mga Kananeyo at ng mga Pereseyo. At akong may kaunting tao ay magpipisan sila laban sa akin, at ako'y sasaktan nila at lilipulin ako ng kanilang mga sambahayan. At kanilang sinabi, aariin ba niya ang aming mga kapatid na parang isang patutot? Ibig sabihin, kaya nila ginawa ito dahil nga parang dinahas nila si Dina na anak ni Jacob. Nakita po natin ang istorya, ang kanilang istorya ay kumbaga sa hindi tayo makakarinig dahil ito'y hindi pangkaraniwan, bati ang mga pangalan Kaya ang istoryang ito sa Genesis ay paganda ng paganda. Sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat sa inyo sa paggabay sa amin at pakikasama sa amin sa pagbabasa ng inyong banal na aklat, sa aklat ng Genesis. Nawa Ama, ang mga istoryang ito ay maging gabay po namin sa aming pananampalataya,
maging inspirasyon po namin at ito'y magiging karunungan namin. Maraming salamat po sa inyo at nagtatagubilin pa po kami sa inyo sa mga nalalibay po pong araw sa kalahati sa linggo na pagsapit namin sa kaarawan ng Sabat na inyong tinakda sa amin. Pagpalain din po ang mga taong nakipagkasama, nakinig, at nawa Ama ay pagalingin nawa po ang bawat isa sa amin sa pang-pisikal, pang-espiritual. At sana po ay kami inyong laging kaluluguran sa inyong paningin at tulungan po kaming magbago sa mga hindi nyo nais na ginagawa namin. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at muli ako'y bumabati sa inyo ng isang happy midweek.